Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukatko, guro sa Araling Panlipunan 9. So, ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa pag-aaralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Ayon kay Campbell R. McConnell at Stanley Brew sa kanilang Economics Principles, Problems and Policies 1999, ang kahalagahan ng pagsukat sa pambansang kita ay ang mga sumusunod. Ang sistema ng pagsukat sa pambansang kita ay nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa isang partikular na taon at maipaliwanag kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng bansa. So dito, makikita natin kung ang mga produkto or yung mga produkto na pinoproduce ng ating bansa ay kumikita. So dito, susukatin natin kung malaki ba yung kinita ng ating mga produkto na pinoproduce o ito ba ay bumaba ang kita. Sa paghahambing ng pambansang kita sa loob ng ilang taon, masusubaybayan natin ang direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman kung may nagaganap na pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksyon ng bansa. Pangatlo, ang nakalap na impormasyon mula sa pambansang kita ang magiging gabay ng mga nagpaplano sa ekonomiya upang bumuo ng mga patakaran at polisiya na nakapagpapabuti sa pamumuhay ng mga mamamayan at makapagpapataas sa economic performance ng bansa. Kung walang sistematikong paraan sa pagsukat ng pambansang kita, haka-haka lamang ang magiging basihan ng walang matibay na batayan. Kung gayon, ang datos ay hindi kapani-paniwala. Panglima, sa pamamagitan ng National Income Accounting, maaaring masukat ang kalusugan ng ekonomiya. Ang National Income Accountability ay isang sistemang ginagamit upang sukatin at i-record ang kabuuang halaga ng lahat ng produksyon at kita ng isang bansa sa loob ng isang tiyak na panahon. Ito ay ginagamit upang masukat ang ekonomikong kalagayan ng isang bansa. Ang Gross National Income o Gross National Product, ito ay tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa sa isang takdang panahon. So ito yung mga produkto na nai-produce or yung mga serbisyo na nagawa ng mga mamamayan sa loob ng takdang panahon o pwedeng sa loob ng isang taon. Sa pagkukwenta sa GNI, hindi na ibinibilang ang halaga ng hilaw na sangkap sa proseso ng produksyon upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbibilang. So, ibig sabihin, yung mga materyales na ginamit para i-create ang isang produkto, hindi na siya sinasama sa bilang. Kumbaga, kung ano yung finished product o kung ano yung final output o kung ano yung produkto na produce, yun ay consider as one lang. Ang mga produktong nabuo mula sa informal na sektor o underground economy tulad ng naglalako ng paninda sa kalsada, nagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan sa mga bahay, at nagbebenta ng turon sa tabi ng bangketa ay hindi rin binibilang sa pagkwenta ng gross national income dahil ito ay hindi nakarehistro at walang dokumentong makapagkukunan ng datos ng kanilang gawain upang ang halaga ng kanilang produksyon ay masukat. So, ito yung mga hindi naka-register na negosyo. So, kumbaga, ito yung mga makikitang negosyo sa mga sa tabing kalsada or yung nasa at
or yung mga yung nasa mga bangketa. So ito yung mga negosyo na hindi pinaparehistro at ito yung mga uri ng maliliit na negosyo. Gross Domestic Product. Ang Gross Domestic Product or yung GDP ay isang pangunahing sukat ng ekonomikong aktibidad sa isang bansa. Ito ay tumutukoy sa halaga ng lahat ng mga kalakal at serbisyo na nilikha sa loob ng isang teritoryo sa loob ng isang tiyak na panahon. Karaniwan, ito ay isang taon. Ito ay ginagamit upang sukatin ang lawak ng ekonomiya at ang pagbabago sa produksyon ng bansa sa panahon. So ito, from the word itself, gross domestic product, so ito yung mga bilang ng produkto na nai-produce sa loob lamang ng isang bansa. Hindi dito kasama yung mga produkto na pinroduce sa ibang bansa at dito lang binenta. So, pag sinabi natin gross domestic product, so dito lang siya ginawa sa ating bansa. At ito yung mga produkto o yung mga native na produkto na pinoproduce talaga natin sa isang bansa. Kakaiba ng Gross National Income, GNI, sa Gross Domestic Product o yung GDP. So, ang Gross National Income or GNI, ang Gross National Income ay tumutukoy sa kabuang kita na tinatanggap ng mga mamamayan at negosyo sa isang bansa, kahit saan man sila nagmula. Ito ay kinabibilangan ng GDP at ang kabuang kita mula sa mga dayuhang negosyo at mamamayan na nasa loob ng bansa. At itinuturing din ang kita mula sa mga mamamayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. So, ito yung kabuang kita ng mga nagtatrabaho or ng mga manggagawa sa isang bansa. Kasama rin dito yung mga negosyo sa loob ng bansa at kasama rin dito yung iba't ibang international na investors na kumikita sa ating bansa. So, kasama rin dito yung mga kita ng mamamayan na nagtatrabaho sa ibang bansa o yung kita ng ating mga OFWs. Mga dayuhang negosyo tulad ng dayuhang negosyante na nag-import at nag-e-export ng kalakal at serbisyo mula at papunta sa ibang bansa. Sila ay part ng gross national income. Sumunod, mga dayuhang nagmamay-ari ng pag-aari o nagpapatupad ng mga proyekto sa loob ng bansa tulad ng pagtayo ng pasilidad, planta, o proyektong konstruksyon. So part sila ng GNI kasi dito ito ginagawa o ginanap sa ating bansa. Kaya sila kasama sa gross national income ng isang bansa. Sa kabilang banda, ang gross domestic product or GDP naman ay tumutukoy lamang sa halaga ng lahat ng mga kalakal at serbisyo na nilikha sa loob ng teritoryo ng isang bansa. Kahit na ang mga ito ay gawa sa dayuhang negosyo, ito ay isang sukat ng produksyon ng ekonomiya sa loob ng isang bansa lamang. So, lahat ng mga pinroduce na produkto sa isang bansa ay part siya ng gross domestic product. So, kahit na ang nagmamay-ari ng isang negosyo ay isang dayuhan or international businessman or woman, so lahat ng mga produkto na pinoproduce nila ay mapapasama pa rin sa GDP or Gross Domestic Product kasi ang mga produktong kanilang mga binebenta ay dito pa rin naman nila ginawa sa ating bansa. Halimbawa, produksyon ng mga kalakal tulad ng sasakyan, kagamitan, at mga produktong consumer. Sumunod, serbisyo tulad ng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at serbisyong pangtransportasyon. Sumunod, konstruksyon ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay, at gusali. Itong mga ito ay part ng gross domestic product ng isang bansa. Sa madaling salita, habang ang GDP ay tumutukoy sa produksyon sa loob ng teritoryo ng isang bansa,
Ang GNI naman ay tumutukoy sa kabuuang kita ng mga mamamayan at negosyo ng bansa, kahit na ito ay galing sa labas ng teritoryo ng bansa. So halimbawa, ang kinita ng mga overseas Filipino workers o OFW na nagtatrabaho sa Singapore ay binibilang sa pagkukwenta ng gross domestic income ng Singapore pero hindi kabilang sa gross national income ng bansa ito. Sa halip, ang kinita ng mga naturang OFW ay binibilang sa gross national income ng Pilipinas. Doon na nagtatapos ang ating aralin. Kung meron kayong mga katanungan, mag-send lamang kayo ng message sa akin. Natuto po ba? May mga tanong po ba? Marami pong salamat sa inyong pakikinig.